Good day po mga Tatay Tikram community po. Sa mga kayong lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga kayong lupalop ng kontinente, mega love shoutout po sa inyo. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayon, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog, ka-team Tatay Tikram community. Atin to, punto por punto. Ngayon mga ka-idol, may in-upload ako na content. Yung title ata ng content is itinakwil ni Tatay Tikram si Dave Manalastas. May nag-comment doon, mahaba ang comment mga ka-idol, parang talambuhay. Okay? Gusto ko po na bigyan niyo ito ng pansin. At kung agree ba kayo nito or magdi-disagree ba kayo nito, please comment section below. Okay? Siguro matagal na to supporters nila ni Tatay Tikram, and of course na nandun pa si Dave Manalastas sa poder ni Tatay Tikram na nag-comment ngayon na nadala, na brainwash ito siguro ng mga vloggers na kumampi doon sa mga traidor ng community ni Tatay Tikram. So, ang kanyang pangalan is si Note43361. Okay? Note43361 po ang nag-comment dito. Siguro it is a second account na to, hindi niya itong personal na account. Ang sabi niya dito mga ka-idol, kung sang-ayon ba kayo ito, hindi, mag-comment na lang po kayo sa section below. Kasi parang pinapalabas na dito na na si Dave Manalastas talaga yung suspect. Okay? Si Dave Manalastas yung ginamit dito, hindi si Dave Manalastas ang gumamit kay Tatay Tikram. So, anyway, atin na lang basahin, unawain at bigyan niyo na lang din ng opinion, reaction regarding po sa babasahin ko po ngayon. Okay? So, ang sabi po niya dito, sino bang may sabi na ginagamit ni Dave ang Manalastas? Nagtatanong siya mga ka-idol. Gusto mo rin humakot ng views, pati ako nadali din mga ka-idol. Tama po, wala naman talagang utang na loob. Pero wala siyang pinangalanan dito dahil pareho silang nag-benefits. Alam niyo mga ka-idol regarding for this, ang kanyan lang tinitingnan yung sa side ni Dave. Okay? Hindi yung sa side ni Tatay Tikram. Lagi niyong tandaan mga ka-idol, kung wala si Tatay Tikram, wala si Dave ngay kung saan man siya naroon. Uulitin ko po, si Tatay Tikram ang naging tulay, naging daan, kung saan man ngayon, mayroon ang estado ng buhay si Dave Manalastas. Ganun po to. Kasi hindi iniisip ng tao na to yung side ni Tatay Tikram na however kung wala si Tatay Tikram na nadun pa sa palengke si Dave Manalastas, pulubi doon, walang may nakapansin, even si Tatay Tikram, mapapansin kaya siya ninyong lahat sa mga nanonood ngayon? Di ba hindi? Ulitin ko, Tatay Tikram is the key of success of Dave Manalastas kung siya ngayon. Ganun lang po dun mga ka-idol. Dito na po mga ka-idol sa kanyang comment section, dito sa kanyang sinabi na kumakampi na siya kay Dave Manalastas. Okay? Walang damay dapat magsabi na walang utang na loob kasi daw, both side naman daw, nagbe-benefits naman. Okay? Parang ang inaano niya rin dito, nagagamit din naman ni Tatay Tikram si Dave Manalastas sa kanyang content. Ganun po. At ay pagpatuloy. At kung wala din si Dave, hindi rin lumalaki ang channel ni Tatay Tikram. So si Dave pa talaga yung dinahilan kung bakit lumaki ang channel ni Tatay Tikram. Yes! Magsasabi tayo ng yes? Magsasabi rin tayo ng no. Yes? Kasi na-content siya So alam naman natin na matagal na si Tatay Tikram na as a vlogger.
dito sa social media. As a content creator dito sa social media. Marami naman siyang binavlog, hindi lang naman si Dave. May increase naman kanyang, yung kanyang subscribers. Punto por punto. Yun po, ito po mga ka-idol ang dinadahilan ng mga against kay Tatay Tekram. Dahil nagamit din naman ni Tatay Tekram si Dave Manalastas. Ganun lang po dun mga ka-idol. At kung wala din si Dave, hindi rin lumalaki ang channel ni Tatay Tekram. At isa pa, hindi si Dave ang lupa. Hindi si Dave ang lupa kay Tatay Tekram. Si Tatay Tekram ang lumapit hindi si Dave ang lumapit kay Tatay Tekram. Unang-una, nilapitan ni Tatay Tekram si Dave. Una-una, it's because nagustong tulungan si Dave. Nauuna yung awa sa tao. Why? Pinuntahan niya ang bata kasi nakikita niya ang bata ay masipag noon. Parang si Dave pa yung mga labit ba? Ang Tagalog, mga labit sa mga buyers doon sa palengke na siya ang maghakot para mabigyan siya ng pera after. Diba? Ganun lang po doon mga kaidol. Kung may mga pag-iintindi kayo regarding this message, please comment section below. Pagpapatuloy natin. At pumilit na sa isang, sabi pa dito, at least hindi si Dave ang lumapit, sabi niya. Si Tatay Tekram daw ang lumapit kay Dave at pinilit sa isang isama kahit ayaw ni Dave. Maniniwala po ba kayo? Na gustong isama ni Tatay Tekram si Dave pero ayaw ni Dave. Gustong isama ni Tatay Tekram si Dave pero ayaw daw ni Dave. So pinapakita dito na pinipilit ni Tatay Tekram si Dave na sumama sa kanya. Okay? At pumili sa isang kahit ayaw ni Dave. Kaya nga binalik-balikan ni Dave dahil nag-viral na. Kaya nga binalik-balikan si Dave. So binalik-balikan daw ni Tatay Tekram si Dave dahil siguro unang upload ng video ni Tatay Tekram is nag-viral na ito punto por punto. Okay? Kaya nga binalik-balikan, nag-viral na. Mahigit ka na lang na vlogger ka, wala ka sa tamang sinasabi mo, sabi niya. Panadali pa dito. Talagang may urang sa loob ng vlogger sa beneficiaries. Sa aba ang bibi ano dito sasabihin ninyo na si Dave ang walang utang na loob. Wala naman akong sinabing walang utang na loob. Mas better dito sa rewatch mo yung aking mga ina-upload na video. Okay? Sabihin niyo Dave na walang utang na loob. Okay? Kung pagsusumahin natin mga ka-idol, yung word ng utang na loob, mamaya ating pag-uusapan po yan. Kasi pagpatuloy muna natin to. Pareho silang guminhawa sa buhay. Yes. Guminhawa ang buhay ni Dave. It's because of Tatay Tekram. Kahit anong balubalakta rin man, gumawa kayo mga any connection issues regarding po doon, guminhawa ang buhay ni Dave dahil kay Tatay Tekram. Okay? Kung si Dave, okay. At si Tatay Tekram na nangungupahan dati, ngayon may sarili ng mansion at dahil kay Dave. Wow. Si Dave pa talaga ang kanilang dinadahilan kung bakit yumaman daw ngayon si Tatay Tekram. Maniniwala po ba kayo doon? Please comment section below. Ulitin ko po. Si Dave daw Manalastas ang dahilan kung bakit yumaman ngayon si Tatay Tekram. Punto por punto. Kung maniniwala kayo doon, kung agree kayo or disagree, please comment section below. Okay? Ngayon may sarili ng mansyon dahil kay Dave. At sabi pa nga ng asawa ni Tatay Tekram, blessing si Dave mula nang dumating sa buhay nila. Okay? Dahil malaki, sabi pa dito, sabi ng asawa, malas blessing daw si Dave mula nang dumating sa buhay nila. Talagang gumawa ng paraan para bumalik si Dave. Dahil malaking kawalan si Dave sa ganito, ginto ang nakita niya. Pero malabo na yung bumalik si Dave kahit ipilitin ninyo pa ang pag-aari ni Dave. Malaya na si Dave at yung sinasabi niyong wakwak hindi pera
ang habol nila kay Dave. Dahil ang kira nila sa YouTube, binibigay kay Dave. Nahahawakan niya ang pera, malaya na siya. Sabi niya, uulitin ko, si Tikram ang lumapit kay Dave at binabalik-balikan kahit ayaw niya Dave sumama. Hindi tumigil hanggang sa isama si Dave dahil nag-viral ang bilis ng channel niya, lumago, sobrang laki ang sinasahod sa YouTube dahil kay Dave Sabi niya, sa ating pagpatuloy mga kaidol, medyo sensya na kung medyo utal-utal kasi yung message niya hindi ko rin ma-analyze din masyado dahil parang telegrama din, shortcut din sa nangungupahan dati, ngayon may sarili ng mansyon, so nabasa na natin to. Dahil nag-viral ito, so sumama na. Sabihin mo kay Tatay Tikram, move on na, wag na patagalin. Ang issue, wag ipitin ang mga gamit ni Dave, ibigay niya, sitil niya barangay para matapos na ang usapan nila. Kung walang pang issues at sa pera ni Dave, na ilipat pa talaga sa sarili account ni Tatay Tikram. Alam na this. Okay? So maalam nyo mga ka-idol sa ating nababasa page, hindi ko na kasi medyo shortcut ang kanya, di siya lang nakakaunawan din sa kanyang mensahe, hindi ko rin maintindihan din mga ka-idol masyado. Well, di ba pinapalabas lang dito mga ka-idol na walang karapatan na magsabi na si Dave Manalastas ay walang utang na loob dahil even si Tatay Tikram is nakaka-benefits man daw din. Dahil din kay daw din, kung hindi daw dahil kay Dave nung nagba-vlog siya na unang pag-video ni Tatay Tikram kay Dave, nag-viral agad ang video, malaking impact na itulong sa channel ni Tatay Tikram. Kaya yun ang lagi nilang dinadahilan mga kaidol, na walang karapatan kung sino man. Walang may karapatan may magsabing walang utang na loob si Dave, dahil both of them benefits man. Dahil nakapagbahay si Tatay Tikram, kung ano man mga properties, yumaman si Tatay Tikram, it's because of Dave Manalastas. Maniniwala po ba kayo doon? Yun ang punto niya dito mga kaidol. Wow, yun ang punto niya dito. Kung may disagree kayo man or disagree or agree kayo dito sa kanyang mensahe mga kaidol, siguro malapit to kay Dave Manalastas itong nag-comment na to. Please comment section below. See, sana po may tempo akong mag-live nga, but wala po talaga kasi alam mo kapag nasa health worker po tayo, parang nasa medyo alanganin po natin ang ating oras. Punto puro punto. So ganun lang po doon mga ka-idol, yung ibig sabihin niya nag-comment na to. Pinagtatanggol niya si Dave Manalastas. Sabi ko nga sa inyo noon pa, lahat ng issue na ito, the main toss talaga is kwarta, pera. So alam na. So ang nasa likod ni Dave Manalastas, ang ibang supporters na mas mampi doon sa mga vlogger na against kay Tatay Tikram. Sa punto na ngayon, dapat daw mag-move on na si Tatay Tikram. Actually, para kay Tatay Tikram, sa nag-comment na to, masama yung loob niya ito. Actually, even ikaw, may tinuring kang isang anak, tapos umalis na walang paalam. Okay? At actually, hindi pwede irason yung pera, yung mga kita. Ang big point doon is nakilala mo ang tao. Na nakilala mo ang tao na nakatulong sa iyo. Yun po ang big point po dito. Hindi po yung mga dinadahilan, dahil ang dinadahilan nyo, yung kita, yung pera. Yung pera, paano kumita si Tatay Tikram? Noon wala yan Nang pumunta si Dave Manalastas sa bahay sa poder nila, nagkaroon sila ng pera. Di ba yung mga ganong eksena, umiiral ang inggit. So maraming inggit sa paligid. Hindi lang doon maraming inggit sa paligid ni Tatay Tikram sa ngayon. Lalong-lalo na parang sa isipan nila na hawak nilang susi na babagsak si Tatay Tikram sa kanyang community. So wag tayong papayag doon mga kaidol. Wag tayong pumayag doon. Magtulungan tayo. Magtulungan po tayo punto por punto. Wag natin tularan sa mga ganitong kasi
ang inaano lang nila dito yung yung issues na hindi nila matanggap mga ka-idol, hindi na matanggap ng issues na yung walang utang na loob, si Dave Manalastas, punto por punto. So lagi nating isipin mga ka-idol na kahit anong ibato man natin yung mga issues na ito sa mga anik-anik na issue, ang big point dito is because of Tatay Tikram, nakilala si Dave at si Tatay Tikram. Dahil maraming naengganyo sa videos ni Tatay Tikram noon na nakilala kung saan nakilala ang team Tatay Tikram community. Yes, sabihin na natin na big check na nakatulong si Dave doon. Kasi siya ang naging content doon. Siya ang naging character ng video na yon. So yung hindi pa naman nakilala si Dave, malaki naman yung bahay ni Tatay Tikram noon. Oo, malaki yung bahay noon. Pero that time nasa Mamis community pa kami, mga ka-idol. Kaya yun, mga ka-idol, na wag naman natin na bigyan ng masamang kahulugan yung mga binibitaong salita ni Tatay Tikram. Kasi as a father, sa mga tatay at nanay dyan, maunawaan yung mga sinasabi ni Tatay Tikram. Nandun yung concern. Hindi ibig sabihin na ayaw nilang paalisin dahil kumikita sila. Hindi, ayaw lang nila umalis si Dave sa kanilang puder. It's because itinuring nila itong anak at isang pamilya. Kaya lang, ang nakakapaligid kay Dave, kaya ko kung sino mga diwata or mga personnel na nasa likod ni Dave, na grabe yung paninira kay Tatay Tikram, na nabe-brainwash si Dave, kaya nakakapagsalita si Dave ng mga ganong salita. Alam ko, nandun pa rin yung pagmamahal ni Dave sa kanyang tatay as a father, kasi ilang taon sila nagsama. Ilang taon si Dave na nagkakilala sila ni Tatay Tikram, simula ng pag-upload ng kanyang video, at ang presently, 18 years old na siya. Okay? So, wag kayong maniniwala, wag kayo agad-agad maniniwala sa mga sinasabi nila. Okay? Kung ayaw man ni Dave, na lang tayo, pagpasalamat na lang natin po ito. Basta nasa katwiran po tayo. Basta ang nakikilala ko dito sa katwiran ni Tatay Tikram na pinaliwanag lang niya yung kanyang mga salubin, ang kanyang mga nagawa noon. Kasi yung nangyayari dyan para masira, yung mga free views, yung pag lumaki. Sa paglaki ni Dave under ni Tatay Tikram, yung mga siguro yung mga nagawang payo na ayaw ni Dave, yung ganun, ngayon na binibigyan na ng masamang kahulugan. Pagpalo, sinasabihan, lahat-lahat na lang mga ka-idol. Okay? Ganun po yung walang utang na loob. Yan po ang tinatawag na walang utang na loob. Kung sino man nag-comment na yon, however, kung hindi nakilala ni Tatay Dave ni Tatay Tikram si Dave, makikilala kaya si Dave sa social media? Hindi. Magpasalamat na lang. Dahil sa channel ni Tatay Tikram, nakilala si Dave. Minahal si Dave. Kung gaano minahal ng mga supporters si Tatay Tikram, ganon din pagmamahal ang ibinigay nila kay Dave Manalastas. Ang problema, lumaki ang ulo ni Dave Manalastas. Pati ang kanyang tatay sinisira. I don't know kung anong purpose nila kung bakit sinisira si Tatay Tikram, na lahat ng mga sponsors, mga followers na bumaliktad kay Dave Manalastas. Tapos kayo mamakanabang dyan sa kung sino man kang pilapol doon sa likod ni Dave Manalastas. Paulitin ko, yes, hindi man tayo perfecto. Tao lang tayo. Si Tatay Tikram, tao lang din, magulang lang yan. Ginagawa lang niya ang best niya para bigyan ng payo kay Dave noon sa pagkanyang paglaki. Pero ang isa ngayon na lumaki na si Dave, kaya na magsalita, kaya na may sariling panindigan na, lahat ng mga nagawa na kalkal. Kung sino nagsulsul doon sa likod niyan para masira. Huwag kayong, again, ulitin ko, all supporters ni Tatay Tikram, huwag kayong bumitiw. Okay, huwag kayong bumitiw punto por punto. Kung saan kayo nagmula, ipaglaban nyo. Kasi issue lang yan.
sinisiraan lang yung founder ng community na ito. Okay? Humingi pa ako ng paumanhin sa mga taong nasa likod. Ni Tatay Tikram, hinay-hinay din pag may time. Sabi pa, may karma din. Kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa, yun din ang gagawin sa iyo. Nagsayin ng ibang tao. Balang araw. Not this time, not this year, but may tamang panahon dyan. Kung kahit busisiin, kilitasin, busisiin man natin yung issue na to, may mali talaga si Dave. Kahit malaki ang naging papel ni Dave sa pagbablog ni Tatay Tekram noon, malaking hindi naman yun issue. Kasi sa isang pamilya, dapat nandun yung magtutulungan. Paano mabuhay, magtutulungan, paano maiangat ang buhay. Kasi dito sa panahon ngayon, kung even you are degree holder, kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka makapera, degree ka lang, nabubuhay ang tao ngayon sa diskarte, effort. Yun nga, iba dyan, mga tapos ng pag-aaral pero walang trabaho. Dahil iniisip nila, tapos ako bakit ako magtatrabaho? Not related naman sa kurso na tinatahak ko. Di ba yung mga ganun? Marami dyan. Ganun po mga ka-idol na sa panahon ngayon, huwag agad-agad maniniwala. Kasi yung mga sinasabi sa poder dito ni yung poder sa likod ni Dave, sobra. Laging sobra yung mga sinasabi ng mga vlogger. Na masira lang si Tatay Tekram. So anyway, hanggang dito na lang kayo sa mga nandyan. Please don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SMB Vlog. Atin to, magtulungan tayo punto por punto. Mega love shoutout all sa vloggers, Anti-Vlog, team Tatay Tekram. And of course, kay Ruli, kay Noy, kay BPM yun ang mga naalala kong mga vlogger. At of course, kay I think Papa Bear. Okay, nakita-kita na kami niyang personal last matagal na, mga 4 years ago na siguro. Nakita-kita kami sa isang event. Yan, maraming salamat. Hanggang dito lang mga ka-idol. Sana sa mga nandyan, please don't forget to subscribe this YouTube channel para sigurado, punto por punto, pack na full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay po kayong lahat.